Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po rito sa interview ni Chavit Matandang Hukluban Singson. Ano? Interview. In-interview po siya ni Karen Davila regarding po rito sa construction firm and alleged unfinished project. May proyekto po kasi na kalsada ang hindi po natapos doon sa bayan po nila sa Ilocos Sur na ang kontraktor po ay Satrap, ang pagmamayari ni Chavit Matandang Hukluban Singson. Ito po, panuorin po ninyo. Meanwhile, a construction company owned by the family of former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction. Ang proyekto po ay inaward sa Satrap Construction na pagmamayari ni Chavit Matandang Hukluban Singson. Ano po? Back in 2017, and it's been allotted 577 2017 pa po yan. Panahon po ni Rodrigo Duterte. Diyan po na mayagpag si Chavit Singson sa Ilocos Sur. Ano? million pesos. We have with us now former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning to you, sir. Good morning, good morning. I'm glad you brought that out. That diversion road has no funds, so they stopped the construction. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already, no more funds. We don't have that kind. If that's true, I'm going to go to jail. I asked the regional director of Region 1 Okay. and Satrap officials. They don't have no more funds for that project. You give us funds, we'll finish this right away. All right. Well, first of all, ito, Tagalogin na lang natin para mas Yes. makaintindi, no? Ito po Ayan, Tagalogin nyo na lang. Mas mainam pa kasi habang nagsasalita itong matandang hukluban na to hindi mo maintindihan yung sinasabi mo. Mukhang kinakain niya. Sa kanyang katandaan, hindi na po malinaw yung mga binibigkas niya. Ano? tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no, of the Yes. Ganbantay San Ildefonso bypass road. So first of all, Satrap is the construction company that won the bid, just to clarify, and Yes. you own Satrap. You own the Yes, construction. but a long time divest already because when I was the governor, even now we didn't go back because we let our engineers do all the work. All right, but at the end of the day, this is They can examine it. Ang sabi, Tagalogin nyo. Pero hindi ka sumusunod. Habang nagsasalita yung nagtatanong sa'yo, sinasabayan mo naman, Chavit Singson, ano? Paano tayo magkakaintindihan yan? Ha? It's easy to examine all, not only that project, all the project of Satran we're willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officials of Satran. Dapat makulong ka. Kasi ang kasalanan mo sa taong bayan, hindi mo pa napagbabayaran. Hindi mo pa napagbabayaran yung mga kasalanan mo noon. Ha? Naging state witness ka lang nung panahon ni Erap kasi pasalamat ka at naging state witness ka. Ano? Tapos ngayon, inuulit mo na naman yan. Masyado kang madaldal. Yung kadaldalan mo, hindi mo nilalagay sa lugar. Hindi na nga maintindihan yung mga pananalita mo. Daldal ka pa ng daldal, ha, Chavit Singson?
Okay, We never took advantage of any of our projects. okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay, Yung bypass road na inaward sa inyo na kayo magko-construct sa ilalim ng Satrap Construction Inc. ay hindi pa tapos, ha? Hindi pa daw tapos. Ayon po sa report, ha? Siyempre, in-inspection nila 'yan. Ayon sa report, as per Karen Davila, hindi pa raw po tapos. Pero ang pakinggan nyo ang kanyang paliwanag. ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Konti na lang, kung bigyan kami ng pondo, Ang tinatanong kong ilang porsyento, bakit ang sagot mo konti na lang kung binigyan kayo ng pondo? Di ba nauuna ang pondo na binibigay sa inyo? Iko-construction, bago construction? Ha? Paano nyo nung nasabing, bigyan pa kayo ng pondo? Ang labo talaga nitong matandang ito. matatapos ka agad. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or No, kami ang probinsya? No, ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pondo. Ang pondo. So ang tanong ko, sir, Bakit walang pondo? Di ba may kontrata between the DPWH and the Satrap? Ganun yan, di ba? May contract dyan na pinipirmahan ng both sides. Paano nangyari yun na walang pondo? Diyos me, yung matandang hukluban na to. ito, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng Tama. pondo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Tinanong ko na, 100 lang daw ang binigay. Last year. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. We are all eager to do that, but walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nilang pondo, matatapos ka agad yan. Unlike other provinces na paborito nila, napakadaling pondo. All right. Ang proyektong ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir. Hindi ito totoo yan. Magkano Hindi, yung portion by portion ang pinabigyan. exactly? But the total project cost was 727 million? No, mahaba yan, kanya-kanya portion ng ano. Ang nakuha ng Satrap, konti lang, naitrabaho na nila. I'm willing to go to jail. All the officials of Satrap, jail them kung may kalukuhan. Ang labo talaga nitong Chavit Singson nito, no? Ang sabi niya, nag-divest na sila. Pero under pa rin ng Chavit Singson Group of Companies ang Satrap. Ang labo naman itong matandang hukluban na ito. Nangyari doon. No, It's a diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. Diversionary tactics ba yan? Ikaw ang binubugbog dahil ikaw ang nagsasalita? Baka ikaw, kung ano-anong pinaggagawa mo. Ano ba talaga? Di ba company mo yan? Tapos sasabihin mo, nag-divest ka na? Kung nag-divest ka na, dapat binili na ng iba yan. Pero naandun pa rin sa Chavit Singson Group of Companies. Anong klaseng nag-divest yan? Niluluko mo lang yung taong bayan dyan. Kapwa mo mga kababayan dyan sa Ilocos Sur. Luklukom. Yan. Awang ka nga talaga ng lakay. No, the reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? I don't know because I'm not there anymore. Oh, It's been done by ano ba? Satrap and di ko sila pinapakialaman. Basta sinabi lang, naubos ang pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is based on the project cost,
magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Tingnan mo. Hindi mo alam, bakit? Kasi hindi na ako nakikialam. Lukum tarupam, laklakayan kan, di mo pa alam mo, tibagbagam. Sunod di ka makibibiyang. Sarita ka pa nga sarita. Ah, ayaw mo na lang yung magsalita, yung opisyal ng satrap, hindi ikaw. Bakit putak ka ng putak? Hindi ka naman pala parte ng satrap na sinasabi mo. Dahil nag-divest ka na. Bakit dakdak ka pa rin ng dakdak? Yun ang pino-point out ni Karen Davila sa iyo Chavit Singson na matandang ukluban ka. Ang Okay. tinanong ko lang, bakit hindi natapos yan kako? Naubos na po yung pondo binigay ng gobyerno. Ngayon, kung ikaw nag-divest ka na sa satrap, bakit ikaw pa rin ang nagsasalita? Ano ka ba ngayon? Spokesperson ng satrap? Ha? Ay, mahinap. Ibang klase ka rin matanda ka no? Sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're Yan ang sinasabi ko. No mo nga mo, agsarsarita ka pa ilang ang ganatatta. Nya, sige nga Rodman. Sige nga Rodman, lakay nga. Lakay Chavit Singson. Ha? Yun ang problema sa iyo Chavit Singson. Masyado kang nagsasalita sa mga dapat na hindi mo naman trabaho. Sinasabi mo na nag-divest ka na. Pero ngayon nagsasalita ka pa rin under satrap. Ha? Pero part pa rin ng Chavit Singson Group of Companies ang satrap. Satrap Construction na gumawa ng di umano'y hindi natapos na proyekto diyan sa inyong lugar. Ano ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo Putak ka ng putak Isa ka rin pala sa mga gumagawa ng mali. Sige. not a public official anymore. So why are you Tinatanong ka ko, satrap sa akin daw. Sa amin doon, pero nag-divest na ako. Yan na. So, So sino Nag-divest ka na. Bakit hanggang ngayon dakdak ka pa rin ng dakdak under the name of satrap? Bakit? Sige nga. Matandang hukluban. sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because Kami ang may-ari noon Okay. yan, pero nag-divest na kami lahat. no, Ang tanong sa'yo kung sino ang may-ari ngayon ng satrap. Nakakaintindi ka ba? Kung ano-ano, mali yung sinasagot mong matandang hukluban ka who is kami? Because it says records Yung- that Satrap Construction is still part of the Louis Chavit Oh. Singson Group of Companies. Yan, Is this nakuha mo? Nakita mo? Okay. No. So Kung nag-divest ka, bakit part pa rin ng Chavit Singson Group of Companies ang satrap? Sige. that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% No, of Satrap. wala sila ko, wala na. Wala na. So sino na po may-ari? For mga diversionary tactic itong ginagawa nila. Alright. Ang mahirap sa hindi mo sinasagot ng direkta yung tanong Ang sinasabi mo diversionary tactics. Diversionary tactics. Matandang huklubang ka talaga, hindi mo na alam yung pinagsasabi mo. Hindi na fresh yung utak mo Tapos dakdak ka pa rin ng dakdak. It You could can be check it. diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? No. I founded Satrap long time ago. Tignan mo, hindi mo na naman sinagot ng maayos. Ang tanong ni Karen Davila, kung sino na ngayon ang may-ari ng satrap. Kasi ang sinasabi mo nag-divest ka na nga.
Okay. Dahil kami lang ang ano But nung who araw. owns Satrap today? Oh, yun ah. Today, yung mga tao ko na, like for example, other companies, like our radio station, kung anong kikitain nila sa kanila na lang. Oo. But Ganon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. okay. So Konti na lang ang kinikita you're sa saying Satrap. this out in terms of practice. But what do the records show? Kasi what you're saying is in terms of practice, sa kanila na yan, kung anong kitain dyan, sa mga tao mo na yan. Pero Yes. the records still... The record will show na kung anong kinita nila nandun pa rin. They can audit it. But do the records show that Satrap is still under the Louis Chavit Singson group of companies? Wala na kami pangalan. Wala na. At saka, there is nothing wrong kung hindi probinsya yung project. There's nothing wrong. Kung Well- punto namin, yun ang masama. Well, the issue really, of course, given all the flood control projects, is that you have public officials, whether congressmen or families or political dynasties, owning the construction company itself who bidded for the province's project. We have to bid dahil pangsweldo sa mga tao. We have to maintain our people. Yun lang. But wala kami natatanggap na malaki. Yung sinasabi nila na billion, wala yun. Sinasabi lang nila na mayroon kami mga 2 billion in 10 years, nakakuha raw kami ng 2 billion. 10 years, wala po yun. Makakuha kami 100 million lang. Compared kay Diskaya, 3 years term of the press of BBM, 31 billion kagad na nakuha. Yung mayor ng Ilocos Norte, konsehal pa lang, bawal na dahil konsehal, nagko-construct na, solo niya yung construction. Yun ang pinili nilang pinalabas na mayor, binigyan kagad ng 6.5 billion. Anong pangalan po niya? Sir, pinapakita niyo na yung litrato. Anong pangalan po ng tinutukoy niyo sa litrato? The new mayor of Lawag, Brian Alcid. Sila si BBM, pinanalo nila. So nanalo siya, binigyan agad ng 6.5 billion. Kung meron kami gano'n, swerte na namin, hindi kami nakatigil ng ganito. My father was a contractor. Ever since, meron kami construction. Pero kung masama, kung pundo namin, gagawin namin, yun ang masama. So, ang These are tanong ko public works posible... and highways. Oo. But I mean, I think let's talk about the road, right? The road Yes, itself. yes. Okay, you are no longer in public office, but Yes. shouldn't representatives of, frankly speaking, Ilocos Sur, shouldn't they be responsible for ensuring that that project is finished? Ganon ang mga congressman. Kailangan namin ng mga congressman to get projects for our province. Kung wala kaming development. Oo, pero I think at the end of the day, the 11-kilometer Vegan Bantay San Ildefonso bypass road should still be finished. Have you checked with the DPWH? Bakit Yes. hindi nila tapusin? This is a major bypass road. Yes. Wala daw pundo, sabi nila. You can call now the regional director of public works and highway. Wala daw po. Alam mo ito, Karen, puro diversionary tactic, blaming everybody. But if you want to, they can investigate me anytime kung totoo lang to. Alam mo, diversionary tactic yung ginagawa. How come ni Diskaya nakakuha ng 31 billion in 3 years? Ngayon, sila, paborito nila sa Ilocos Norte, ang Diskaya and this mayor. Siya sabi ko lang, a leader should show your accountability, honesty, para pakita niya na malinis sila. Unahin ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, maski hindi flood control, imbestigahin nila lahat sa Ilocos Sur. But first, Ilocos Norte, para ipakita sa tao na talagang sincere ang presidente. Bakit nilalampasan ng Ilocos Norte? Bakit maski sa Senate, nilalampasan nila? So, they divert lahat, blaming everybody,
para malayo kay Presidente. Lahat na ng testigo, sinabi na, nagsalita na, nagbigay. Ang sistema nila, Karen, so you will understand. Sila naglagay sa pondo ng kanin sa Presidente lahat yan. Siya nagpagawa ng budget. Ang nilagay na mula nung umupo si BBM, 545 billion, half a trillion ang flood control. Inumpisa nila yan pag upo pa lang hanggang ngayon. Hanggang di na mapigil yung mga kalukuhan, inunahan niya pero damay siya. Siya ang third biggest beneficiary as far as the Diskaya is concerned. Number one, yung Occidental Mindoro. Number two, Bulacan, almost the same as Ilocos Norte. Nabugbog na nila yung dalawa, Ilocos Norte, wala pa rin. Ang sinahihingi ko lang, unahin nyo sila, unahin nyo kami, then tuloy-tuloy. Dahil sinasabi nila, nandun yung Ghost Project. Nakita nila na wala doon, unahin nila. Now, nakita nila may mga Ghost Project, bakit hindi sila magdemanda? Ngayon, wala nang Senate hearing. Iba naman. Hindi iba-iba nila para mapalayo si Presidente yan. Ang style nila, binigyan si Diskaya, maraming project. Then yung mga koleksyon, ibibigay sa mga public and highways officials. Public officials, dadaling kay Speaker at saka si Congressman Saldico. Then, dinadala na, nandun na sa tabi ng Malacanang, dineliver. Pininto na. Sinisira pa kayo yung testigo. So, ang dali kitain eh. Napakadali. Bakit nila dinadali lahat? Nandun na. Idemanda nila. Binigay na kay Speaker. Alright. Go ahead. Do you want to finish your thoughts, sir? Ha? May tatapusin niyo po ba yung sinasabi ninyo? Yes. Tingnan mo. Ito si Chavit Singson talaga eh. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Halos hindi na nga maintindihan yung kanyang mga pananalita dahil sa kanyang katandaan eh, no? Binigay na ang pera kay Speaker according to the witness. Tapos sinara na, wala na. Sinong witness? Si Gutesa? Yung Gutesa na biglang sumulpot at bigla ring nawala? Na natuklasan pa na ang kanyang notarized affidavit ay itinanggi ng lawyer na may-ari ng notarized law firm. Ikalukuhan yun kasi. Oh, bakit itatanggi? Oh, lumalabas na bogus, fake. Oh, yung kanyang affidavit na inihain niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ano? Eh ikaw, Chabit, kung mga kakampi ka, ayusin mo yung pagkampi mo para hindi ka nagmumukhang inutil. Sinisiraan pa kayo yung witness. Yun ang trabaho nila ngayon kung paano siraan yung mga nagwi-witness to discourage yung mga witnesses. Paano umabot sa mga diskaya yon kung wala silang contact sa Malacanang? Paano nagkaroon ng project na gano'ng kalaki, mga diskaya? 31 billion ang project ng diskaya. Kung wala silang contact. So yun ang binagyan, yun ang nagbigay naman sa mga contractors and subcontractors. Sila nagkolekta, dinala sa mga officials ng Public Road and Highways. Sila naman nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez, according to the witness, No. saka sa Saldico. Okay. Now, deliver nila sa tabi ng Malacanang, wala na. Binago na lahat. All right. Now, okay, Governor, do you have any proof linking, number one, Yan na. attacks against you to Malacanang? Ayan ang iniintay kong itanong ni Karen Davila. Kung ano ang pruweba mo, mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay
nasangkot ang Malacanang diyan sa pinagbabanggit mo na 'yan? Oh, sige. Because you're stating 2 points. What you're stating here is, in effect, this is a diversionary tactic to Yes. attack you by destroying Yes. you with the unfinished bypass road. But the truth Yes. of the matter, if we go to the project, it is unfinished. At sa Pilis, walang pondo eh. Okay. Walang pondo. I'm willing to go to you. Mas hindi ako included doon. Yan ang sinabi mo, walang pondo. Ayos. And ang sinasabi mo, gusto mo, willing ka magpakulong. Okay. Sige. Kulong niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Okay, now do you Right now, have the any proof? ICI, I dare the ICI to go to Ilocos Norte. Then, doon sa sinasabi nila na project ng sa truck, lahat imbisigan nila. I'm very sure Okay. makakalukuhan yung puro panira yung sinasabi nila 517 billion. Okay. Wala yun. Kung meron ba lang yun, matagal na namin natapos yung bypass road. All right. So I think you're giving out many points here, but do you have any proof of link to Malacanang? Ang scam, Yan, sinasabi ko sa iyo eh. problema ngayon, ang problema natin, not only public works and highway, napakarami. Ngayon, pupunta na sa iba, hindi na matatapos to. Flood control, nandiyan na yan, aliwanag. Iba-iba yung sinasagot ito ni Chavit Singson eh. Hindi yun yung tanong ni Karen Davila eh. Tapusin natin yan. Hindi na matatapos ito kung lilipat nila sa ibang anomaly. Nandiyan na yan eh. Tapusin na nila, may witnesses na. Ngayon, ang sabi nila, pumunta si Speaker Martin Romualdez sa ICI. Kung magsabi siya ng totoo, solved na. All right. Sinungaling siya, wala, niloloko na ng taong bayan. Okay. But then people might think now you're diverting the issue to former Speaker Martin Romualdez. Because I think the issue at the end of the day is still the bypass road in your... Correct. Ang pinag-uusapan, bypass road. Ngayon, dinivert mo kay Martin Romualdez. Oh, tinan mo? Tinan mo yung kalukuhan mo, Chavit Singson. Bypass road ang pinag-uusapan na ginagawa ng Satrap Construction doon sa bayan ninyo dyan sa Ilocos Sur. Ngayon, dinivert mo na naman kay kay Martin Romualdez yung pinag-uusapan. Hindi mo sinasagot ng maayos. Nakalihis palagi yung sagot mo doon sa mga tanong ni Karen Davila sa iyo. Oh, yan. province, and that's Satrap. I'm challenging everybody. You can go now, check it. Bigyan ko pa sila ng 1 milyon. Okay. Pwede sila makita na nakalukuhan doon. Ayan ha. All right. On that note, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, thank you so much for joining me today, sir. Oh. Thank you. Wala po mangyayari sa ating bansa kung hindi tuloy ito. Ang liwanag na ito nakalukuhan, mas grabe ito kaysa nangyari sa tatay niya nung araw. Nung Ano ba? tatay niya nung araw, nakalagay sa Guinness Book of Record, greatest robbery of government. Dapat, nung sinulungan ko sila, akala ko nilinisin. Mas worse ngayon, ghost project na. Ghost project, dapat masolve yan. Hindi pwedeng Alright. palapakin. All right. On that note, I want to thank you once again for joining me today. Thank you so much, former Ilocos Sur Governor. Okay? Inyo pong napanood ang interview kay Chavit Matandang Hukluban Singson. Ano po? Kitang-kita nyo po kung paano niya dinadivert ang mga katanungang sa kanya ni Karen Davila. No? Ang katanungan sa kanya, bakit hindi natapos yung bypass road na under ng Satrap
Sila kasi ang gumagawa ng satrap ay ng kalsada na diversion road diyan sa Ilocos Sur. Ano? Pero hindi po natapos, hindi po nila natapos. Ang sinasabi po niya, kulang daw sa pondo, wala daw pondo. Di ko alam kung anong klaseng ano ito, tao to si Chavit Singson. Sinasabi niya na nag-divest na siya. Pero nire-represent niya ang satrap. Nag-divest na siya. Tinatanong kung sino ang may-ari ng satrap ngayon. Hindi niya naman masabi ng diretsa. Pero sa record, ang satrap ay nasa ilalim ng Chavit Singson Group of Companies. Yun ang makalawa ng matandang ito. Matandang wala sa ayos. Palibasa kasi ay ano na ulyanin na tong matanda na to. Kaya kung ano-ano yung mga pinagsasabi, kung ano-ano yung mga binibigkas. Okay, kayo na po ang bahala kung ano pong komento nyo dyan. Ano? Pakikomenta lang po kung mayroon po kayong mga komento. Ano? Marami pong salamat sa inyo sa pakikinig at panunood ng aking vlog, Ramir Boulder. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like and subscribe for more content like this. Okay? Marami pong salamat at mabuhay po kayo.